walang inaantok. Walang inaantok. Praise God mga kapatid. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Narito po ulit tayo sa ating pangalawang service mga kapatid. At ulit, ay samahan niyo po ulit kami sa aming pagpupuli mga kapatid. Malaya po kayong makisabay mga kapatid. Lalo na po sa mga nanonood sa online. Praise God. Hallelujah. Lahat ba inaantok? Lahat ay buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan nga natin mga kapatid ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tunay nga mga kapatid na sabi namin sa buhay, may mga sitwasyong tila imposible, mga problema na parang wala nang solusyon, mga pangarap na parang hindi na maabot, mga panalangin na matagal nang hinihintay ang kasagutan mga kapatid. Ngunit pinapaalala sa atin na ang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat mga kapatid. Ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kapag ang Panginoon ang kumilos, kaya niyang baguhin ang sitwasyon mga kapatid. Pagalingin ang ating puso, buksan ng mga pintuan na sarado sa ating paningin mga kapatid. Kaya sa halip na mawalan ng pag-asa, magtiwala tayo sa Kanya mga kapatid na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng mga himala mga kapatid. Kaya lagi natin tandaan mga kapatid ang verse ng Lucas 1 verse 37. For with God, nothing shall be impossible. Sapagkat walang imposible sa Diyos mga kapatid. Walang anumang bagay na hindi niya kayang gawin ng Diyos. Praise God, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mo
kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa ating panimula mga kapatid, hinihiling ko po si Pastor Brian, napangunang tayo sa panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Magpagpalang Diyos, maraming salamat po. Pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos pa, ang iyong pangunguna, ang iyong pagpapala, ibuhos mo. Ang unahan mong gawain ito, Diyos, ikaw lamang ang maging sentro sa lugar ng pagtitibo na ito, Panginoon. Lord, sa iyong papuri at pagsamba, hallelujah, sa dakilang pangalan in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. Ano tayo ng masayang awit mga kapatid? Praise God, yes. Praise the Lord. Praise God, hallelujah. May buti ng Diyos mga kapatid. Awitin natin ito mga kapatid habang tinakamayan natin ang bawat isa. May buti ng Diyos, may buti ng Diyos sa akin. May buti ng Diyos, may buti ng Diyos sa iyo. May buti ng Diyos, may buti ng Diyos sa kanya. May buti ng Diyos, may buti ng Diyos sa lahat. Di palakpakan kamay. Di palakpakan kamay. Itaas ikawan. Sabayan mo ng bilang at sumayaw saya. Ipahay ako kapatid. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak! Ipalakpak ang kamay. Itaas at ikawan. Sabayan mo ng ilan at sumayaw saya. Ipahayag mo kapatid. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos sa lahat. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Thank you, Jesus! Hallelujah! Praise God mga kapatid at malaya po muna tayo mag-ubot. Sabihin natin sa ating katabi, rebuke the antok! Praise the Lord! Rebuke the antok! Praise God mga kapatid at meron po tayong maghahandog ng awit at unahin ko na po si Sister Joyce mga kapatid. Praise God. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Gano'n manawit sa Panginoon. Praise God. Ito po yung kauna-unahan kong natutunang kanta nung ako po ay bago sa Panginoon. Praise God. So, guman-guman na siya mga kapatid. Pinamagatan po. Taos-pusong pasalamat. Praise God. Kung sino ako nakakaalam ng awit, sabayan niyo po ako sa kapatid. Diyos, salamat po God, hallelujah. sa kabuti
Yes, Lord. Ang dati kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa'yo, Diyos, Yes, Lord. Yes, God. nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, taos puso pasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. At sa lahat ng alam, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa'yo kabutihan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa'yo kabutihan. Salamat, O Diyos, sa'yo kabutihan. Praise God. Thank you, Jesus. God bless you, Sister Joyce. Praise God. Yes. Pagkabagbag damdamin mga kapatid ang awitin. Taos pusong pasasalamat. May iyak na si brother niya eh. Naiyak siya kasi hindi niya alam yung kanta. Actually, parang iiyak na eh. Praise God mga kapatid. At meron pa pong handog gamit mga kapatid ang ating mga bagong sibol na mga babies. Babies. Come on. Praise God sa Tara. Sa Tara, wala? Kapi na lang, kita ko lang. Ayan. Praise the Lord. Pares naman ang kita. Sa labas po. Praise everyone. 1, 2, 3, go. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah.
May bubble, may bubble. Ay, si Jaya. Chuchay. Napili ako. Hello? At saka si Ashley. Okay, okay, ready. Oh. Ito si Ashley. Sa harapan mo yung isa. Pwede ka mag-uy. Praise the Lord, Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord mga kapatid. Nadako na tayo mga kapatid sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain ay ang pagbibigay mga kapatid. At ating idukot ang ating mga kamay sa ating isa. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo sa Panginoon, tayo ay
po na siksik, sa mga nagbigay, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, sa hindi nagbigay, bigyan niyo po sila ng trabaho para sa sunod po makapagbigay sa iyo, God. Nilamin ko po, Panginoon, na magamit namin ito sa kalalang ko ng iyong gawain ng pagsampan dalangin in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga pong palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. At tayo po ay wala namang bisita, mga kapatid. Tuloy-tuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon. Sama-sama tayong magpuri ng masaya, mga kapatid. Araw-araw magpupuri. Praise the Lord. Hallelujah. kadakilaan, Panginoon. Tunay ang iyong katapatan sa iyong mga anak, O God. Hallelujah, hallelujah. Kaya patuloy ka namin pupurihin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Yes, Lord. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Saniya'y buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng
pitong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakilang ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking papurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa
nilapasan, ugat ng aming langit. Mundo'y magunawan, kaasahan ng lagi. Maginang ang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Ang katapatan ko'y matibay na sandigan. At sa bawat hinating tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's clap our hands for the Lord, hallelujah. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, God. If you have your Bible with you, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's open our Bible in okay, flash na lang ho ng presentation. Yeah. May ready po ako sa inyong presentation. Yeah. Doon po tayo po sa verse muna. James 1:19. Mga kapatid, sabay-sabay natin basahin. James 1:19. Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Proverbs 15:1. Ready? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Praise the Lord. Inihiling ko po si Ninong Willie na ipanalangin po natin. Hallelujah. Wala. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoong Isus, O God. Tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, O Diyos. Panginoon, minsan pa, O Diyos, nabasa na po ang iyong banal na salita. Yes, oh God. Dalangin, Panginoon, namin lahat, Panginoon, O God. Hallelujah. Ang aming kapatid, si Brother Kitch. Hallelujah. Lord, ano man ang iyong gagamitin mo siya, Panginoon God. Gamitin mo ang kanyang kaisipan, ang kanyang labi, ang kanyang puso, Panginoon God. Ano mang bagay na ipabahagi mo sa hapon ito, Panginoon. Gamitin mo siya na may kalakasan, kapangyarihan, O God. Hallelujah. Sa lahat sa amin, Panginoon, O God. Lahat kami may pangangailangan, O God. Alam namin, Panginoon, O God, na bagay na ito ginawa mo, O God, para i-declare, O God, ang iyong kapangyarihan sa iyong mga salita. Ang iyong salita tunay ko, Panginoon, O God, ay buhay. Yes, oh God. Dito kami nabubuhay sa iyong salita, Panginoon. Kaya dalangin namin, O God, pakatatagin mo kami, Panginoon, at dalangin namin, O God, bigyan mo kami ng kaunawang makalangit, Panginoon, O God, maunawa ng iyong salita, Panginoon, at maipamuhay ayon sa amin, sa iyong kalooban naman. Salamat po sa gagamitin mo sa hapong ito. Kasi lahat binabalik namin ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa iyong mga Panginoon, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Bago kayo makupo, kamayin mo muna yung katabi. Sabihin nyo, be careful. Praise the Lord. Please be seated, everyone. Thank you din po sa pagkakataon ang mga pagbahagi sa inyo ng salita sa araw na to. Yung mga kapatid na bago mag-umpisa, share ko lang. Habang nakita ko po yung message na isa po ako doon sa mag-preach sa afternoon service, so nag-isip na po ako agad na nag-pray po ako sa Panginoon, ano ba yung message? Siguro mga 2 weeks ago yun.
Nung una mga kapatid, nung una kong kita yun, ang parang ang nasumagi sa isip ng mga kapatid is about family. But, habang umaanong mga kapatid yung iba talaga pag yung Panginoon bigla-biglang mag-aano sa inyo na parang hindi yan yung bigay mong message na parang ganito ganyan. Hanggang sa dumating po ako sa part na to, no, yung be careful on your reaction. So, pag ang Panginoon talaga minsan nangungusap, no, minsan yung feel mo, yun na yung dapat na message na i-ready mo, minsan mag-iiba, mababago ng mga kapatid. Dito nga mga kapatid, no, sabay-sabay natin pag-aralan, mga kapatid, itong mensahe na to. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin natin mga kapatid, no. Be careful on your reaction. So mga kapatid, no, pag sinabi nyo kasing reaction, no, ano ba yung reacting? What is reacting, mga kapatid, no? Sabi dito sa dictionary, behaving or feeling in a particular way as a direct result of something that happened, said, or experienced. It is often an immediate and impulsive response. Take note mga kapatid, no? Immediate and impulsive response. When you say kasi, nag-react ka sa isang bagay, mabilis, no? Kunyari, may nalaglag na baso, ano ba yung mga reaksyon natin? Diba? Ganun. Diba? Ay, nahulog! Diba? Nahulog, diba? Hindi kaya mga kapatid, for example na si Ahard, kunyari, nauntog, na ano dyan, ay, may Ahard! Diba? Yung reaction natin mga kapatid, mabilisan. Diba? Yun yung pag sinabi kasi natin reaction o reacting. Hindi yung nag-iisip muna tayo kung ano yung iano natin, but it's an impulsive. Okay, take note mga kapatid na always, a reaction is immediate. Biglaan, out of your feelings, kung ano yung nasa feelings mo, no? And madalas mga kapatid, as a Christian, may mga part na nagaganyan tayo, no? Sana wala na sa ating ganito mga kapatid, no? Yung pagka may mga alam mo yun, pagka may nagulat bigla, baka pamura. No? Di ba? Minsan may gano'n mga kapatid, no? Tatawanan tayo ng Panginoon. Dapat ngayon pag nagulat ka, ay, praise the Lord. Yes! Diyan na ay. Hindi ka, Jesus din. I-review nyo, di ba mga kapatid? Now, next po tayo mga kapatid. So, next po is, what is responding? Ito naman po yung pag nagkaiba niya mga kapatid, no? Responding. The act of engaging in thoughtful communication by pausing, considering, and speaking with intention rather than reacting impulsively. So now mga kapatid, when you say responding, ito yung pinag-iisipan muna natin mga kapatid bago tayo gumawa ng isang bagay, bago tayo mag-react. O bago tayo, yun mga kapatid, no, yung kung ano yung sabihin natin o anong action natin, pinag-iisipan muna natin. And madalas mga kapatid, may mga part talaga na may mga instant na nangyayari na minsan hindi tayo nakakapag-respond. No, minsan ang nangyayari talaga is reaction talaga ng mga kapatid. Kunyari na lang mga kapatid, kung may aksidente sa kalsada, ano ba kadalasan nangyayari? Minsan reaction agad natin, nagugulat tayo, nagpapanik. Diba kunyari may nasagasaan or ano man, hindi agad tayo nakakapag-respond na maayos. No? Mamaya ginalaw agad natin yung katawan, hindi lalo na ano. Ngayon mga kapatid, reacting versus responding. Now mga kapatid, when you react, you turn the focus to your own experience, like how you feel, how you see things, and what you think should be happening or not happening. Now, when you respond, you're opening the door and allowing the other person or someone to share their feelings, perspective, needs, and expectation. Now, mga kapatid, on this topic, mga kapatid, I want everyone to realize, mga kapatid, na how important it is on a daily basis na we always choose or we ought to respond rather than to react. Mga kapatid, kasi may maraming sitwasyon sa buhay, no? Nung sinecheck ko nga ito mga kapatid, apakaraming mga scenarios na kadalasan as a human, nagre-react lang tayo na nagre-react. No? Instead na mag-respond tayo na maayos. Ngayon, I will show some examples mga kapatid, no? Dito sa topic na to. Number one mga kapatid, let's go focus muna kay Jesus. No? Jesus Christ, our Lord Jesus, is one best example on how He responds on things, on situation, no, mga kapatid, no? Like for example, on Luke 23:34, Father, forgive them for they do not know what they're doing. This is the time mga kapatid na crucify si Jesus. Diba? Ano yung response niya? Forgiveness.
Sa kayo makakita mga kapatid, pinako ka na sa cross. Di ba? Pero natutunan mo pa ang mag-respond ng pagpapatawad. Kung ikaw kaya mga kapatid, nang pamuhay ka sa cross, nakita niyo ba yung ano yun to? Yung pinatensya? Tapos binato ng malaking bato, tapos sinagisan. Di ba nagalit siya? Nagpipinitensya na yung mga kapatid ha, nagpipinitensya. Tinampos na kahoy. Mga kapatid gumante. Doon walang mga kapatid makikita natin na ibang-iba na mga kapatid, no? So, look at this example na ng mga kapatid, no? Ginawa si Jesus Christ ng hindi maganda, though it's a plan, mga kapatid, na ma-crucify siya. Pero, ang sagot niya, Father, forgive them. Diba? Nangingi siya na patawarin yung mga taong gumawa sa kanya na di maganda, mga kapatid, no? Next, mga kapatid, is mercy. But Jesus chose mercy instead of condemnation. Sa John 8:7, let any one of you who is without sin be the first to draw a stone at her. Ito yung mga kapatid, yung sa adulterous woman. Kung naalala niyo yung kwento mga kapatid dun sa babae, no? So instead na mag-react si ating Panginoon dun sa crowd, na batuhin yung babae or i-condemn yung babae, no, mga kapatid, no? Ang nangyari instead is Jesus choose mercy, no? Ngayon kung sino yung di nagkasala, batuhin siya. At alam natin yung kwento mga kapatid, wala nang bumato, no? So yung mga action na to mga kapatid, no, this is just an example, but let's learn mga kapatid na sa mga bagay na to, no, na kahit anumang mangyari, let's always choose, no, be merciful sa hindi lang sa sarili mo, kundi para sa iba din mga kapatid, no. Syempre especially sa iba. Now mga kapatid, the next one, kindness. Yan. Jesus stopped violence and healed the injured man. In John 18:11 mga kapatid, ito yung part na si Peter ay yung pinutol yung tenga nung soldier. Right? Look what's the reaction of Peter, no, mga kapatid, no? He'll react angrily. Siyempre, sino ba namang hindi galit na pumuputol lang ng tenga ng mga kapatid, no? So, during that time na pinutol ni Pedro pinutol yung tenga nung soldier, tinanggalan ng tenga. Ngayon sa barbershop ka na lang makakita ng inaano na tenga, di ba? Malikot, no? Ngayon, ang response ni Jesus, mga kapatid, is put your sword away. Di ba? Alam niya na nakadestiny yung yung pag-crucify sa kanya, yung paghuli sa kanya. So, he stopped violence and healed the injured man. So, during the time, mga kapatid, na nakakaranas tayo ng mga part na kailangan natin kumalma, no, mga kapatid. Kunyari may, yung mga example, mga kapatid, no? Kunyari may nakaaway ka, kaya may nakainitan ka ng ulo, no? Bago siguro uminit yung ulo mo, or di kaya sa daan na lang, mga kapatid, no? Kadalasan sa daan, so nagda-drive dyan, mga kapatid, no? Di ako ganun, no, mga kapatid. Awa ng Diyos, no, mga kapatid, no? Sa labas, sa loob lang. Alam mo yung di ba na kailangan tayo kadalasan ng mga nag-aaway sa daan, yung kotse to kotse, di kaya naman, no, yung mga road rage, yung mga kapatid, no. Bakit, no? Kasi instead of choosing to be calm, di ba, they choose to react na magalit din ako, no. Hindi, kasi mali ito eh. So pagpagalit, so ganun yung kadalasan nangyari ng mga kapatid, no. At sana naman, mga kapatid, no, as a Christian driver, no, sa tao na lang, no, sana, no, pag kami mga ganung part, mga kapatid, let's always choose to be humble, no? Yes. To always be calm, kasi yung testimony din natin. Mamaya, yung nakagalitan mo, Kristiyano din, no? Preacher pa. Diba? UPC pa, yun know, mahirap, no? Tapos ikaw galit-galit ka, tapos nung conference nakita kayo. Patay tayo dyan, no? Yung mga kapatid, no? Minsan na iisip ko lang, no? Yan na yung mga nangyayari. Wala naman siguro dito, mga kapatid, mga driver dyan, no? Ano lang tayo sa kalsada, no? Absent. Chill lang. Chill lang tayo, mga kapatid, ha? Now, let's go on the topic once again, mga kapatid, no? Let's go. How should we respond on every situation in life? Ngayon, mga kapatid, marami po ako dito mga example na sana with the help of our Lord, of course, no? Hindi lang sa kakayanan natin, kasi kung nakayanan lang natin, baka palagi na lang tayo nagagalit, no? Kung tayo lang aasa sa sarili natin, no? Sa mga part na to,
baka puro react na lang ang gawin natin sa buhay. Now, number 1 is when you're in conflict on we're wrong. No? Or pag may kaaway ka or pag may namali sa tao. No? Ano ba yung kadalasang reaction? Yelling, retaliating, or returning evil for evil. Ano yun? An eye for an eye. No, di ba? Mata sa mata. No? No, kumbaga, ano to mga kapatid no? Pag batuhin ka ng bato, batuhin mo din ng bato, hindi tinapay, no? Ito yung kadalasang reaction ng mga, as a human, mga kapatid, no? Ang daming example niyan, mamaya masiyang natin on relatable moments. But, ay nga kapatid, bakit nga ba, no? Kasi pag may gumawang mali sa'yo, yun agad yung parang first human reaction, yung parang magalit ka agad. No, yung parang lagi, minsan pa nga talaga sumisigaw. No, mga kapatid, no? But how Christian or how we are ought to respond? No, use a gentle answer to turn away wrath. No, una mga kapatid, ayon sa Proverbs 15:1, use a gentle answer. Sabi nga, di ba, pag-usapan muna natin mga bagay-bagay. Yes, I know mga kapatid, sometimes even the person on the other end is hindi ganon, mga kapatid, no? Hindi pa rin gentle, talagang kahit gentle ka na, no? Pero dun kasi dun mga kapatid, matitest patience natin. No, kahit na yung kausap mo sobrang hindi pa rin ayos, kahit ayos ka na, let's always choose to answer them gently. Kasi at the end of the day, mga kapatid, no, hindi ka feeling regret na kasi okay ka, alam mo wala kang ginawang mali, alam mong tama yung pagsagot mo sa kanya, and that is how we should always respond. Especially, maraming example mga kapatid, may ano natin, no? And pray for the person, of course. Diba? And choose to be kind even when not treated with kindness. Pray for the person, mga kapatid. Kung talagang ganun siya, mga kapatid, ipag-pray mo. Kasi di ba wala namang hindi posible sa Panginoon, no, mga kapatid. Pag-pray mo. Kung tulad na lang mga kapatid sa trabaho, kunyari talagang bakit may galit na galit palagi sa'yo, kahit hindi mo siya inaano ng dito, yung same na bad attitude sa kanya, even pinagsisilbihan mo siya ng good, but still, at the end of the day, palaging ano siya sa'yo, pag-pray mo. Malay mo, ginagamit pala yun ng Diyos, no? Malay mo yun yung way, mga kapatid, no? So, maraming senaryo, mga kapatid, no? And always choose to be kind, even when not treated with kindness. So, siguro mga kapatid, ang isa ko ditong example ng mga kapatid, na sobrang bait talaga. Talagang nandun yung calmness ng mga kapatid. Nalala ko si Dico Noel, grabe yung mga kapatid. So, parang yung ano niya, down third, gano'n lang lagi. Grabe mga kapatid, no? Hindi nagagalit, no? Doon ko na natin yung calmness, no? Mga kapatid. So, yun. Next po. In times of crisis of fear, mga kapatid, in times of crisis of fear, ano ba ang kadalasang reaction natin? Nagpapanik tayo. No? Ito lang, di ba, mga pandemic, mga kapatid, nagulat tayo, naubusan ng tissue. Ang daming dilatang, doon ko lang nakita yung mga dilata na ubos. Nung bumili kami sa mall noon, no, puro dilata inubos nila. Tapos, yun, complaining or feeling overwhelmed. Ito na mga kadalasan, no, mga kapatid, dito siguro tayo masisi, no. Pagka during time talaga na parang tayong tatakot, lagi tayong feeling overwhelmed sa mga nangyari sa bagay-bagay. But how we should respond on this one is remembering that God is in control and trusting in Him. Diba? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. Acknowledge Him, He shall direct thy path. Diba mga kapatid? During those times mga kapatid, instead of panic, always remember mga kapatid that God is in control. Yes, kaya nga may mga ganito mga kapatid, no? Kasi kung wala itong gantong message, wala ito yung reminders, is malamang sa malamang lahat na mga kapatid tayo, alam natin na pag nagkaroon ng gantong nagpapanik tayo, alam na agad-agad natin ang gagawin. Pero dahil may gantong message, it reminds us mga kapatid na God is always in control. Amen. Even on things na hindi natin alam ahead of time kung ano yung nangyayari, always remember that God is in control, mga kapatid. No? Always trust in Him. Lagi yung i-save yung verse na yan. Ako lagi pag ko yan,
No, nakita ko lagi sa Bible. Natutuwa ako kasi parang sumasakto lagi siya. No, sa buhay natin pagka may mga bagay na parang hindi mo na alam yung gagawin, no, pati minsan nakakalimutan natin. God is always in control. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Next po mga kapatid, no? Under severe pressure or suffering. Dito mga kapatid, ito talaga, no? Kadalasang nangyayari mga kapatid, when we suffer, we give up. No? Giving up is the one option agad na naisip natin, no? Nagda-doubt na tayo sa Panginoon and becoming bitter. Giving up mga kapatid, no? Isa sa mga bagay mga kapatid na naranasan ko nung dito sa simbahan, no, na parang walang nangyayari. So, parang mas mabilis na talaga minsan mag-give up. Mga kapatid, no, patawarin ako ng Panginoon. Tapos, doon na talaga umano yung doubting God. Lalo na pag hindi mo nakikita yung result. Especially pag hindi mo nakikita yung result, mga kapatid. God, ginawa ko naman ito, bakit kaya hindi ano. Lalo nung nasa trabaho ko, mga kapatid, di ba? Ginawa ko naman God yung best ko, bakit hindi ako naging ganito? No, ba't hindi ko siya nakuha yung gusto kong panin? Minsan, doon tayo mga kapatid, no, mamaya, doon ko din na-realize mga kapatid na may yung mga bagay na ganun, may mga explanation, yung na hindi agad natin nakikita on the way. No, but malalaman na lang natin pag nandun na sa dulo. And yun nga mga kapatid, expect that there is suffering as part of sharing life with Christ. Because suffering for righteousness brings blessings and joy. Hallelujah. Ayan, basahin ng mga kapatid. Medyo mahaba yung Peter 4:12-19. No? No? Kung di ba, lagi natin narinig mga kapatid, no? Bakit nung naging Kristiyano tayo, parang mas dumami yung mga challenges. Pero hindi rin natin nakita mga kapatid, no? Or baka din nakakalimutan lang natin. Nung naging Kristiyano tayo, parang mas dumami din yung blessing. Amen. No? Dama namin yan sa buhay namin mga kapatid noon, lalo na nung na-convert niya sa asawa ko. Parang iba na yung daloy ng blessing sa amin mga kapatid. Hallelujah, Jesus. No? Hindi na yung katulad dati na parang, alam mo yung mga kapatid na parang laging kapos. No? Mga kapatid, share ko sa inyo, no? Nung wala pa kami sa Panginoon, parang nabackslide ako. Kahit sabihin namin na okay naman yung sahod, kahit wala kaming pinibili mga kapatid, laging nasa pecha de peligro. Mga kapatid. At ang mga time na yun, talagang hirap. Yes. Ngayon mga kapatid, hirap pero kasama si Kristo. No, iba yung experience mga kapatid, no? And I hope na na-experience din yun, no, mga kapatid. So yun, expect that there is suffering. So hindi natin pwede sabihin na porket Christian na tayo, puro easy life lang, bedo process lang mga kapatid. Lagi natin narinig po yan, no? So yun, pero ang kagandahan dyan mga kapatid, di ba yung blessing na pagaling sa Panginoon after you endure suffering, no, mga kapatid, and yun, blessing and joy. Hallelujah. Now, next mga kapatid, dito na tayo sa more relatable in our daily life. Mga kapatid, ito na yung talagang, ano ba yung kadalasan nangyayari pagka may mga nangyayari sa atin, mga kapatid, and how we should react. Now, when your neighbor is difficult, nakaranas na ba kayo mga kapatid ng mga kapitbahay na mahirap pakisamahan? O mga kapitbahay na talagang apakahirap, no? No? O hindi kayo ginagawa ng maganda mga kapatid. Ano ba kunyari mga kapatid, no? Doon na lang sa... Diba, may tinirahan kasi kami mga kapatid dyan sa City Homes. Yung tapat bahay talaga namin mga kapatid, ayaw kami pag-parkin. Tapos lagi na kasi mangot sa amin mga kapatid. Eh nung di pa kami Kristiyano, syempre sino mamutang ko din. So mali yun mga kapatid. Sinasabi ko na sa inyo, what to avoid, no, mga kapatid. So yung mga kapatid, no, talaga may mga ganun talaga. Talagang, lalo na pag bago kayo salta, tapos yung pinuntahan nyo doon is, ano na doon, tenured na, no? Doon na inugat, no, mga kapatid, no? So iba talaga mga kapatid. Now, ano ba yung kadalasang reaction? So pag insulto kayo, insultuhin nyo din. I mean yung reaction, no, kadalasan ganun. Gossiping, no? Revenge driven by anger. No, kadalasan ganyan pa mga kapatid, no? Pinagchichismisan pa, no? Kung hindi mo lang makasundo. But on what should we always respond mga kapatid is pray for them, no? Do not return insults, rather bless them.
Mga kapatid, overcome bad with good, show kindness, mga kapatid. Di ba? Ano din yan, tawag dito, mag-iisip din yan, bakit kaya ako laging ginagawa ng mabuti nito, no? Of course, with good intention, mga kapatid. Baka mamaya, lagi mo siyang inaano dahil ganito, ganyan, no? So, always with good intention, mga kapatid, no? Overcome bad with goodness, mga kapatid. Lagi, mga kapatid, huwag tayong gagantay kahit na ginawa tayo ng masama. No, lagi natin sinasabi niya. Kasi at the end of the day, mga kapatid, testimony natin ang masisira. No, lalo pag alam nila, ay, Christian ka pala. Lalo mga kapatid, kasi halatang halata, every Sunday, nakabihis tayo, lalabas tayo ng bahay, makikita ka nila, tapos kinamande yan, makikipag-away ka sa kanila, no, mga kapatid. No, ipopost mo sa, yun na yung bago ngayon, mga kapatid. Yung ipopost mo sa sa group page. No, may mga gano'n ng mga kapatid, di ba? Yung iba pinopost pa sa group page, which is bad, mga kapatid. Okay, so, yun yung iwasan natin na gawin. Kasi hindi siya maganda, mga kapatid. Huwag natin i-rant sa Facebook yung mga bagay-bagay, lalo Christian, no? Lalo nakita yung mga testimony natin, sabihin na Christian pala to. Alam niyo mga kapatid, minsan nakakaawa lang kasi kadalasan yung may mga Bible verse pa sa Facebook, yung mga Bible verse sa bio, di kaya doon sa picture. Tapos sila pa yung masyadong, yung hindi maganda magsasalita doon sa mga comment. Doon mga kapatid, nakikita talaga. Kahit hindi kayo friend, makikita yung mga kapatid. So be careful, mga kapatid. Kung ano mga reaction natin, nakikita, napapanood sa mga pinopost natin, mga kapatid, no? So yun, maano ko lang, mas maano ko lang. Next po. Now, when you have misunderstanding with your loved ones, mga kapatid, sa may mga partner dito, sa may mga asawa, jowa, no, mga kapatid, no? Kadalasan ito lang lagi. Normal reaction, mga kapatid, is impulsive anger, no? Seeking to be right and put the blame to others. No? Venting to others, o yan, social media, or holding grudges. No, mga kapatid, no, yan, pagka nag-away kayo, mga kapatid, huwag nyo na i-post sa social media para kumuha pa ng reaction or simpatya, no? Ano yun, kunyari, nag-away kayo, hindi kasi ako maintindihan na ganito, tapos tinag mo pa. Marami ako nakita ngayong mga ganito, mga kapatid, no, sa social media, doon sila nagbabangayan, pero nasa isang bayan naman sila. No, so medyo weird, no? Pero medyo ano lang, mga kapatid, no, bakit? Nakakapagtaka lang. Impulsive anger. Totoo yung mga kapatid, ranas namin yan. Hindi naman sa pag-ano, mga kapatid, no? Totoo nga yun, no, yung sinasabi lagi ni Pastor na adjustment time. Diba, ng mga mag-asawa. Alam niyo mga kapatid, nung di pa kami kasal, kahit libre na kami mga kapatid, parang nung nagpakasal kami mga kapatid, parang doon parang nag-umpisa yung adjustment period namin mga kapatid, sa totoo lang. Tapos doon talaga iba, minsan tumataas na yung dugo ng parehong partido. Tapos yun na, nagkakasigawan na mga kapatid, no? Hindi naman kami dyan, labas ng mga kapatid. And that, to be honest mga kapatid, that is a bad situation or bad testimony. Lalo na kung rinig na rinig sa labas yung pag-aaway nyo. No? Kaya mga kapatid, yun ng mga impulsive anger. Ayan agad yung galit ka agad, no? Tinanong ka lang, nagalit ka agad. No? Hindi ka praise the Lord! Hallelujah! Nag-react yan, pati lang yung mga kapatid, di ba? Kaya, Bulong pa lang ini. walang pinapatamaan dito mga kapatid. Sample lang ko yun, ha? Sampol pa lang yun. Yan, tapos seeking to be right and put the blame to others. Di ba mga kapatid? Hindi kasi kasalanan mo. Aray ko, ikaw kasi may mali. No? Yung kadalasan naman nangyayari mga kapatid, no? Siguro hindi lang sa magkarelasyon, kundi sa mga kapamilya or basta ano mo mga kapatid, no? Hindi, ako kasi tama. So pataasan ng ego mga kapatid. Ano nangyayari mga kapatid? At the end of the day, may lamat na. No? Although nag-sorry, although nag-ano, pero may lamat na mga kapatid. Kapag talaga laging tama. Ayun, nadali na nga. Dahil tayo dyan. Tapos holding grudges mga kapatid, no? Holding grudges. Alam niyo yung holding grudges, yung I forgive but I will never forget. Mali yun mga kapatid, no? To forgive is to forget. Lagi tatandaan yung mga kapatid. Kasi si Jesus Christ nga,
Kung pinatawad tayo, pinakalimutan natin yung ating kasalanan. Binalang ano na yung kasalanan natin. Kung si Jesus Christ nga, di ba? So mga kapwa ko, mga kapatid, no? And how we should respond, mga kapatid, when you have a misunderstanding, take time to calm down and seek guidance with God before speaking. Bakit mga kapatid before speaking? Kasi saan naman nag-uumpisa mga kapatid ng pag-aaway? Sa tono, di ba? Sa pananalita. With our words. Hindi naman sa sanyasan lang, di ba? Hindi naman ganun mga kapatid. Di ba? Hindi naman mga kapatid, di ba? Hindi naman. Lagi sa words, mga kapatid. It's always our words. So, when you have a misunderstanding with someone, mga kapatid, o bago kayo mag-away mga kapatid, no, take time to calm down and seek guidance to God. Lord, ano ba sabihin ko, no? Ano ba nangyari, mga kapatid? Yun, mga kapatid. And make an effort to listen and understand others' perspective. Mga kapatid, hindi lang nangingi ka ng guidance, mga kapatid, na bago mo magsalita, kundi take time to listen. No, kasi nga, 'di ba? Pagka nagsalita ka ng salita, paano naman siya sabihin niya? 'Di ba? So, mamaya mali ka talaga, mali talaga ako, tapos hindi ko inayaan at intindihin yung sinasabi niya. And mga kapatid, ito yung napakaganda pagka nagkaroon tayo, di ba? Two-way conversation is speaking and listening. So, hindi lang dapat speaking, hindi lang dapat ikaw lang yung ransyada. Matuto din tayo mga kapatid na makinig, no, mga kapatid. And magagawa din natin yung mga kapatid, hindi lang para sa labons to eh. Actually, para sa lahat ng tao mga kapatid na makakasalamuhan natin at the end of the day of the road, at the end of the road mga kapatid na nakasalamuhan natin, di kayo nagkaintindihan, no, mga kapatid. So instead na makipagdebate ka, no, take time to listen first, no, sa mga bagay-bagay. And use of words. Ito lagi mga kapatid, no, more on words na naman, no. Okay na nga yung tono mo, pero yung salita mo mga kapatid, para pa rin kutsilyo. No, nakaranas na ba, nakarinig na ba kayo ng mga ganun mga kapatid? Ako, nakaranas na ako mga, hindi sa asawa ko mga kapatid, no? So sabi ko lang, disclaimer lang mga kapatid. Diba to mga kapatid, no? Disclaimer lang, use soft words mga kapatid na, naalala ko before mga kapatid, ma-share ko lang. No? Nung grade 6 pa yata mga kapatid, nagpapiano na po ako sa simbahan namin. No? Tapos, syempre bago lang mo ako, parang months lang. Tapos mali-mali yung pagtugtog ko. Yung pastor mga kapatid na nagpapakanta, hindi niya nagustuhan yung pagtugtog ko. So, on the crowd mga kapatid, no, parang nakalimutan ko yung sinabi niya, pero masakit yung part na yun. Pero yun yung nag-trigger mga kapatid para mag-practice ako na mag-practice. No? Pero masakit siya. Although calm yung pagsabi niya, pero masakit yung pagsabi niya. Yung parang word, parang ano, na umalis ka dyan. Parang gano'n. Parang ganun lang yung mismo, nakalimutan ko na kasi grade 6 pa ako ng mga kapatid. Tapos yun naman yung nag-trigger para mag-practice ako na mag-practice mga kapatid. No? Pero yun nga, no, even if your tone is calm, pero yung mga words na sinasabi mo, parang chat lang yan mga kapatid, no? Parang chat. No? Na, kahit may emoji yan, pero yung sinabi mo mali, hindi yan mag-uugba. No? Diba mga kapatid? Kunyari, sinabi mo na I love you pero may kutsilyo sa dulo na emoji, mali yun mga kapatid. No? Example lang, bawat tayo magsalita ng di maganda eh. No? So yung mga kapatid. And be humble and honest and forgive freely. No, mga kapatid. Of course, kadalasan naman pagka may misunderstanding, ang nangyayari kasi pataasan talaga ng ano, no? Taasan ng ihi, no? Pataasan ng ego, no? Hanggang sa may, ano. So always be humble mga kapatid. And ito naman, be humble, lalo na pag sa labas, mga kapatid, pag may kausap natin, no, mga kapatid. So yun, praise the Lord. Next po tayo mga kapatid. Yan. When you have problems, pag may problema ka, masyadong malawak mga kapatid yung with the problem. But ano yung mga kapatid yung tinuturo dito? Pag may mga challenges ka, o kahit anong problema sa work, sa buhay, sa ano man mga kapatid, no, ang nangyayari sa God is you act without thinking. No, nauuna yung gawa bago yung pag-isipan muna. No, mga kapatid. And that is dangerous when you react like that, mga kapatid.
speaking before listening, no? Give in to anxiety or stress, and always leaves a trail of regret. Yan ang mga kapatid na mangyayari sa atin pagka may problema tayo, no? Before sabi nga, di ba, think before you act, no? Think before you speak, mga kapatid, because it's very dangerous, mga kapatid, na basta-basta na lang tayo gumagawa ng mga bagay. Like for example, when you have a problem, no, as a Christian, mga kapatid, dahil yung mga tropa mo magiinom ka din kasi nakikita mo parang sumasaya sila. At the end of the day, mga kapatid, after nun, una, no, nagkasalanan, so uminom ka. Pangalawa, mga kapatid, is regret. Bakit mo ba ginawa yun? No, mga kapatid, no? Yun yung magiging problema doon. Kumbaga, ano siya, domino effect. Hindi lang isang bagay ang nahit mo, mga kapatid. Maraming bagay pa. So, pagka may problema tayo, mga kapatid, before we turn into something or someone, let's think first before we act, mga kapatid. It's very, very important, no? And sabi nga dito, no, how we should respond when you have a problem. Hitting the pause button and pray and relax, mga kapatid. Diba? So, it's very important, mga kapatid, no, na magkaroon tayo ng pause button, mga kapatid, lalo sa mga nagtatrabaho, no, mga kapatid. Alam mo yung, dahil sa dami mong problema sa trabaho, nakakalimutan mo na mag-relax. So, camping, mga kapatid. Pinopromote namin, mga kapatid, no? Once in a while, mga kapatid. Hindi, joke lang. Any type of relaxation, mga kapatid, na hindi ka magkakasala. Kasi pag sinabing relax, ang daming relax eh. Di ba magkakasala ka talaga eh. So ito, relaxation lang, mga kapatid, no? And hitting the pause button and pray. It's very important, mga kapatid, no? When you feel overwhelmed sa problema mo, always pray. Kasama naman palagi ang palagi, mga kapatid, no? Using the Word of God in current situation on problem instead of complaining. Di ba, mga kapatid? Andyan lang yung mga tools natin kadalasan nami-misplace lang natin, mga kapatid. Kadalasan, yung Bible mo lang pala yung sagot sa problema mo. Now, kung wala kang Bible, ano yung ginagawa ng cellphone mo? Gamitin mo sa tama, di ba, mga kapatid? Lagyan mo ng Bible apps. Ngayon meron na, mga kapatid, sumasakto minsan. Meron kasing Bible app na hindi po nagpo-promote, dito ads, no? Pagka nag-open ka na, pag in-install mo yung, mga kapatid, automatic may mag-notification sa'yo na verse of the day. Diba? Daily devotion. Kung nakakalimutan mo, mga kapatid, it's a good start, no, mga kapatid. Doon pa lang eh, malay mo na doon, pagkabasa mo doon, no, ang dami mo ng problema, diba? Tapos ang biglang kumano yung verse, cast your burden upon me, no, all over. Diba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Next po tayo, mga kapatid. Thank you po. Now, ito, mga kapatid, no, when you have a parenting challenges, para po sa mga parents, no, although hindi pa po ganun kaano dito, mga kapatid, so hindi ko siya lalaliman kasi ilang taon pa yung anak ko. Pero kadalasan, mga kapatid, no, what is our reaction sa mga batang hindi makontrol? No, based lang din, mga kapatid, sa magulang ko, no, base ko na lang, no. Pinalaki po kami na militar, mga kapatid, hindi po kami pinalaki sa hangar. Pinalaki po kami sa dos for dos, mga kapatid, no, hard. Hindi siya tough love. Hell mode talaga, mga kapatid, nung pinalaki kami, no. You are quick to say harsh words to your child, to your kid. Bakit nga po, mga kapatid, nakikita ko kasi minsan, mga kapatid, sa mall, no, pag may makukulit na bata, ang bibilis nila magsalita ng mga harsh words na parang hindi masasaktan yung mga bata. So as a Christian din, mga kapatid, be careful on this one. Baka kasi mamaya, nasa labas kayo, dahil sobrang kulit ng mga anak natin, no? Bigla ka nang ng bagay-bagay. At hindi po yun maganda. No? Testimony po natin ng mga dali dyan, mga kapatid. No? Tapos talagang iba yung yung okay lang, mga kapatid, may times talaga napapasigaw kayo, pero yung shaming na, mga kapatid, no, yung pinapahiya mo rin anak mo sa buong buong crowd, that is not a good example, mga kapatid, no, na hindi ka nagre-response sa maayos. You are reacting sa nangyari doon sa bata. And always focusing on being right rather than restoring relationship.
No, mga kapatid. One best example dito mga kapatid, lagi ko naaalala mga kapatid nung kay Sister Pats. Ninang Pats, shoutout po sa inyo, no. Tsaka Pastor. No, si Kari mga kapatid, pag may nagagawa siya mali, napapalo siya nung nanay niya, ina-explain ni Sister Pats kung bakit. Doon ko lang na ano yung mga kapatid. Ay, thank you po. Grabe. Hallelujah. Doon ko lang nakita yung ganong parenting mga kapatid. Sabi kasi pag pinalo ka na, wala, nakakalimutan mo na lang yung kinabukasan, no? Pero nandun pa rin yung hapdi at sakit. No? Yung sugat ng kahapon, nandun pa rin. Pero yun nga, kapatid, doon ko lang nakita yung na-explain sa kanya kung bakit siya pinalo, no? Kung bakit ano yung nagawa niya na ano, tapos bakit kailangan mag-sorry, ganito, ganyan. Iba lang, na doon ko lang nakita. Kasi di ko rin nakikita sa TV yun. Mga kapatid, sa lahat na napapanood ko mga kapatid, wala akong nakita gano'n na about sa family na bakit sila pinapalo ng gano'n. Hindi in-explain. Siguro yung modern, no? Hindi ko ba nakita mga kapatid, no? So, if your reaction is harsh, make sure to apologize. No? Minsan gano'n yung sa magulang, no? Dahil napalo mo na, full commit ka na, dadalawin mo pa. No? Yung kadalasan gano'n mga kapatid, no? They never apologize. At least on my parents, no, mga kapatid, no? Hindi ko sila nakita ng sorry. Kahit shoutout sa inyo. No, never lang mga kapatid, no? But still, I think that mga kapatid, kasi kung hindi naman dahil sa gano'n, no? Again, hindi dahil sa parents no, natin mga kapatid, no? Hindi magiging ganito yung mga nangyayari sa atin, no? Baga, pinadanas lang na tayo sa ano, para maging pure as gold. Yung mga kapatid. So yun. Talk to them in a rightful manner. Talk to them in a rightful manner, mga kapatid, no? It's always better, mga kapatid. Lalo na kung anak, no? If you wanted, ako mga kapatid, as much as we can, sa tulong ng Panginoon, no? We always talk to them in a rightful manner. Hindi yung parang dahil anak mo, okay lang na kung ano nung pagsasabi mo, no, mga kapatid, di ba? As a Christian nga, mga kapatid, kung paano natin treat yung mga brothers and sisters natin na maayos, bakit hindi sa mga anak natin? Right? So yung mga kapatid. And discipline should be restorative, not just punitive. Ito yung sinasabi ko mga kapatid kanina, no? Nung pagka pinapalo sila Kari, no? Nakita ko kung paano yung sinasabi bakit sila pinalo, no? Ng mga kapatid. Kung gusto nyo mga kapatid, lagyan nyo na din ng Bible verse. Dati mga kapatid, sa school namin, meron kaming pamalo na may Bible verse na nakakita na train up a child the way they should go. So pagka may nagawang mali yung mga bata, mga kapatid, pinapalo sila ng pastor, nakaharap yung nanay. Ganun yun sa school namin, mga kapatid, sa Christian school noon. Tapos isang palo, sabi na-explain. Yun. Kaya di ko naranasan yung mga kapatid, tayo ay maayos, no? Dahil pinalaki tayo sa hard mode, mga kapatid. So yun. Praise God. Glory to Jesus. Next po mga kapatid. Yan. Ito mga kapatid. Siguro ito na yung last mga kapatid. No? I'm almost done. When you have a brethren that is facing challenges, mga kapatid, pag may mga brothers, sisters tayo, na maharap mga kapatid sa challenges, normal reaction kadalasan ganito mga kapatid, no? Yung gossiping and slander, mga kapatid. Yung pinag-uusapan agad. No? Which is bad mga kapatid, lalo na kung tayo Christian mga kapatid. Hindi dapat basta-basta natin pinag-uusapan yung isang tao mga kapatid. Lalo na kung hindi naman nakakatulong o wala siya. No? Kadalasan tinatago ito mga kapatid sa as act of para ipag-pray siya. Sis, ano ba nangyari sa'yo para mapag-pray kita? Pero gusto mo makakuha ng impormasyon, which is not a good action mga kapatid, to be honest, no? And holier than thou attitude, alam niyo ba yung mga gato mga kapatid, no? Pag kanya nagkamali yung isa, no, judgmental ka na agad. Ay, diba? Mga kapatid, naalala ko tuloy mga kapatid, nag-backslide ako, no? Tapos sinabihan ako na napupunta lang dahil birthday lang, no? Hindi ko talaga maalala yung mga kapatid, pero siguro dahil yung reason kaya hindi rin ako nagsimba, no? Patawarin ng Diyos. Shoutout ko kayo mga kapatid, yung wala dito, sorry ha. Kaya mga kapatid, no? Napaka hindi talaga siya good mga kapatid, no? To be honest, lalo na sa, di ba, pag may mga kapatiran tayo na
na ano ba yun, nalilis ng landas o nawawala at pag nakita ulit natin sila, instead of judge them, bakit sila nawala? No, just be grateful. Di ba yung prodigal son nga mga kapatid, no? Nakita nyo ba nagtanong yung tatay? Di ba? Wala kayong makita doon. Putol nyo doon. Joke lang. Mga kapatid, wala kayong nakita doon. Kundi, natuwa lang siya, niyakap niya yung anak niya. At nagpaano pa mga kapatid eh. Di ba? Nagpaano ng handa. Saya siguro bumalik ako noon mga kapatid kasi birthday yun. Kaso natanong eh. Mga kapatid siya doon. Kaya kanyari pinatugtog lang mga kapatid. Babalik ka sana mga kapatid. Kaya po kaya po maling yung tugtog doon mga kapatid eh. Kasi kari. Praise the Lord. Hallelujah. So yung mga kapatid, no, holier than thou attitude. Dito mga kapatid, always, no, mga kapatid, pare-pares lang tayo dito mga kapatid, no. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pare-pares lang po tayo, no. Wala yung mas mataas ka, no. No, wala yung parang dahil mas mayaman ka, mas mataas ka, no. Mga kapatid, sa harap ng Panginoon, pare-pares lang po tayo. Hallelujah. And avoidance or abandonment. Pag may mga brethren tayo mga kapatid na dumadaan sa challenges, no, mga kapatid, huwag natin iiwasan. But instead, we help them mga kapatid, no. Restore with gentleness, sabi nga dito mga kapatid, no. Carry one another's burden, pray for them, and offer practical support. Ayon sa Hebrews 13:16 mga kapatid. What I mean practical support mga kapatid, no, if our brethren mga kapatid talagang sobra na ikaw mga kapatid, di ba? Ano ba yung natin? Di ba? Hindi lang ano mga kapatid, no? Hindi lang, di ba? Kadalasan pwede natin supportan bigas, ulam, ganito, di ba? Dati naalala ko mga kapatid nung kami noon mga kapatid, talagang hirap pa kami noon. Kasi dami namin, tapos yung trabaho ni Papa nung sakto lang. Yung Jaco nung dati mga kapatid na sa Baptist, talagang nagdadala mga kapatid ng bigas. Tapos with sometimes cash mga kapatid, para maka-survive lang kami. Minsan mga kapatid, hindi siya, yes, I know mga kapatid, no, na pag nag-over lang kasi, pag nag-over tayo sa kakaganon, doon makakabuso eh. Pero once in a while mga kapatid, na nakita talaga natin, naramdaman mo na kailangan ng kapatid natin ng ganito ganyan, no, we should always offer practical support. No, hindi lang in terms of money, everything mga kapatid, no, yung sabihin mo nga lang na, kapatid, hindi makita ma-opera ng pera, pero ito may trabaho dito. Diba? I mean, kung wala ka talaga ma-offer na gano'n, diba? Trabaho, bigyan mo siya gano'n. Ito, alam ko, nalala ko yung mga kapatid noon, pag kami nire-refer ako sa BTG, dati noon, no, sabi ko, wala nang interview, sige, makakapasok ka na agad. Kasi wala na tayong kapangyarihan na gano'n. Ito mga kapatid talaga, meron ako dito, mga kapatid, in-interview na training na hindi mo mo. Pero yung mga kapatid, ganun talaga mga kapatid, no? Sabi ko ano, pag kami nanlalapit, may lumalapit sa mga kapatid, yung ino-offer ko kasi mga kapatid, trabaho talaga nun mga kapatid. Sabi ko, pag binigyan kita ngayon, mga bukas, mangingaw sa akin, ito mga kapatid, unlimited to. Basta magtatrabaho ka nga lang. No? So yung mga kapatid, no, offer practical support, and carry one's another burden, pray for them. Ay mga kapatid, nabanggit na naman pray for them because prayer is free, free. Mga kapatid, at hindi siya kailangan ng sobrang effort, kailangan mo na ipag-pray yung kapwa mo mga kapatid. And lastly mga kapatid, before I end this mga kapatid, have you ever walked away from a conversation wishing you had responded differently? Diba may mga ganun mga kapatid, minsan no? Kunyari, nakipagdebatehan ka, no? Siyempre, hindi mo na mawiwin yung tao. Kasi mas umano ka pa, mas naging angat ka pa doon sa ano. Diba? Minsan, mas finish mo yung values mo kasi yung values niya, nangyari, nag-break apart lang, diba? Or di naman kaya, on a normal conversation with your loved ones, no? Instead na sana, I love you ang panghuli mo, no? Ang next mo yung huwag na tayo magkita. No, something like that. Hindi sa amin yan mga kapatid, no, kasi kami pa rin, Lord to Jesus, no. Pero yung sinasabi ko lang sa inyo mga kapatid, no, if we always choose to respond instead of react, mga kapatid, iba yung
magiging reaction pala, iba yung magiging ending palagi mga kapatid. Hindi ko sinasabi palaging good, but it's always better mga kapatid. And choosing to respond instead of react reflects Christ in our lives. And all this mga kapatid is glory to Jesus. Doon na po ako nagtatapos. Praise the Lord. Hallelujah Jesus. Binabalik ko na po sa nararapat. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay pinagpala. Amen. Sa mga oras nito mga kapatid. At marami pong talagang napapanahon yung salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Lahat po tayo ay talagang, sabi nga natin, buhay ang salita ng Panginoon. Ito po ay hanggang sa ikabuturan ng ating mga puso, hanggang sa bone marrow. Ano niya? Praise God. Kaya, Brother Luis, amen. Patuloy kang magpagamit sa Panginoon. At talagang patuloy na nakita natin to na parang di na natin alam kung Brother Joseph kung babalik pa ba to. Praise God. At nasabihan nga siyang nandito dahil may birthday. Pero sa totoo lang mga pati, yung time na yun yung wala talaga siya, hindi siya mahagilap dahil sa busy siya. Hindi niya pa kakilala sa John that time. So, ako ay naliligaw sa aking ngayon asawa ko na sa pagkakataon nagkasalubong kami ni Brother Luis sa Tulay. Yan. Tapos in-invite ko siya. Ako talaga yung nag-invite. Kasi birthday niya. At the same time, mayroong sabi ko, para makabalik ko, purpose kapatid, ay ko, magtugtog. Sige na, practice. Pagdating doon, may sumita. Uy, diba, nandito ka. Kung kailan may birthday, nandito ka. Kung simba, wala ka. Kinabukasan may lakad kami, hindi na nagpakita eh. Kasama namin to BGC sana kami, sa aming pastoralan. Hindi na nagpakita, mapatid. At salamat sa Panginoon. All things work together for good. Ang Diyos ang nagdalangin. At hindi lang siya, kundi may dala-dala pa. Amen? Sister Jana, may bihag pa mga kapatid. Kaya patuloy lamang tayo mga kapatid at napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Napapanahon, praise God, generally mga kapatid, be careful in your reaction. Amen? Yung tinatawag na first reaction ay, sabi nga kanina, napaka-immediate o quick mga kapatid, impulsive. Minsan mapamura ka, pero bilang tao lang tayo mga kapatid, so ingatan pa rin natin. Amen? Pero ito yung napakaganda mga kapatid. Pag may Kristo tayo mga kapatid, mayroong magagabay sa atin. Amen? Palakpakan po natin. Hallelujah! Ating Panginoon. Tayo po tatayo mga kapatid sa pagkakataon nito. Praise God. Patuloy po natin pasalamatan. Amen ang Panginoon. Dahil patuloy siyang nagpapaalala, nagbibigay sa atin mga kapatid ng guide, pattern. Praise God. Nagbibigay sa atin ng mga reminders. Sa kabila mga kapatid, ng mga kakulangan natin, nandyan ang Word of God na siya po mga kapatid ang nagtuturo sa atin upang tayo po'y lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Let's open our hearts once again. Hallelujah. Hayaan natin bukas ang ating mga puso upang sa pagkakataong ito, hallelujah, mahihayag natin sa Panginoon at ang Espiritu ng Panginoon ay pababasa sa pagkakataong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin siyang pasalamatan natin. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you,
Awitin po natin mga kapatid. Open our hearts. Awitin natin na nagmumula sa ating puso. Awitin natin ang parang panalangin mga kapatid. Ang lahat pumili o Yahweh, ay tiyak na nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay inilig. Ang lahat ulihin o Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hinihiling sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Thank you, Lord. Ang lahat ng bagay ay hinihiling sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hinihiling sa'yo. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming pinapalala. Hallelujah. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Purihin natin ang Panginoon. Come on! Worship the Lord! Hallelujah! Yung palakpak na kapatid, yung pagpapor sa Diyos mo. Hallelujah! Worship the Lord! Yes, come on! Sige! Bibigyan natin ang papuri para sa Panginoon. Sige mga kapatid, just worship the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Amen! Hallelujah! Lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wala tayo magtapos na matin tayo pag manalangin. Praise God, hallelujah. Mapagpalang Diyos
Hallelujah, walang hanggang mapagulo ng kapayapaan. Panginoong Isus, maraming salamat po sa buong maghapon ng tagumpay. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa tagumpay ng iyong mga salita. Hallelujah, na patuloy kaming tinuturuan. Patuloy mo kaming pinapalalahanan, pinatitibay, ginagayad sa kabalandas, Panginoon. Salamat sa iyong ginamit, Lord God. Brother Luis, Brother Kitch, O Lord. Patuloy mo siyang pagpalain. Hallelujah, kanyang buong sambayanan. Hallelujah, kanyang buong pamilya. Patuloy mo ingatan, kabayan, patnubay. Patuloy na ikaw, walay mayamang biyaya, O Diyos. At yun din, Lord God, sa mga anak sa lugar ito, sa aming mga kapatid, praise God, hallelujah, na nakasama namin sa lahat ng mga anak mo, sa bawat pamilya, I pray, hallelujah, patuloy na pagpapala, patuloy na protection, kalusugan, kapayapaan, Panginoon, patuloy na gabay at patnubay, Lord, hallelujah, gawad mo po sa bawat isa sa amin. Lord, wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi mo kami ipapatnubayan, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan. Lord God, we need you, Lord God, sa aming mga buhay, sa aming pang-araw-araw, Lord, na aming pakikipagbaka. Ikaw ang patuloy na makita ang iyong glory, ang makita sa amin, O Diyos, sa aming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. I pronounce blessing, I pronounce healing. Praise God, I pronounce breakthrough. I pronounce, hallelujah, restoration, refreshing sa bawat isa. God, maraming salamat po. Ganyan din sa aming love offering, sa aming mga aral, Lord God. Pagpalain mo ito, Diyos, balik mo siksikling at umagpaw. Sa lahat ng kapurihan, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah. Thank you, Lord. Yes, God, thank you, Jesus. Brother Joseph.